2:20, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which now I live in the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So, ibig sabihin ganito yan. When a Christian is continually sinning, pinabaliwala mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. You are disregarding what Christ did in Calvary. Kasi we are no longer living in sin. We are dead in sin. Patay na tayo sa kasalanan. Have you seen a dead body in the coffin? Ginanon mo? Didila ba yun? Sa iyo? Baka tumakbo ka. Oh, so ibig sabihin, hindi na po gumaganto yung patay. Diba? So, ganun po ang isang Kristiyano. Kung ikaw'y patayin ng kasama ni Kristo, kapag ikaw ay ginawa ng masama, gaganti ka? Wala na tayo nun, hindi tayo pumunta na para gumanti. Amen. Oh. God already freed us from that kind of thinking. Kasi hindi naman tayo nun, ganun eh, hindi tayo tinawag ng Diyos para maghiganti. Ang sabi ng Biblia, give room for the Lord para sa kanyang vengeance. Bigyan mo ng puwangan Diyos siya ang gumawa nun. Huwag mong gagawin, trabaho niya yun, hindi natin trabaho yun. So sabi diyan, when Christ died on the cross, it also represents that we are dead to our sin when we believe. When we believe, nung naniniwala kay Kristo, again, applicable yung Galatians 2:20. Oh. A dead person will not move or breathe. The same thing when we are dead in sin. When temptation tempts us, we ignore it. Dapat ganun tayo. Kasi nga, ang isang marka ng isang tunay na Kristiyano o disipulo ni Jesucristo, patay na siya sa kasalanan. Dumating man yung mga temptation na yan, hindi ka na matitukso. Yes, kasi yun ang idea, you are dead in sin. Oh, ano ba sabi niya? No dead person in the coffin will respond to you when you stare at the dead corpse. Pag tinitigan mo siya, baka magmulat yun. Ay, hindi patayin. Niloloko lang tayong patay yun. Patay para lang kumita sa mga buloy. Oh, diba? So hindi patay yun, buhay yun. Nagkukunwari lang siyang patay. Ngayon, kung ikaw ay tinanggap ng totoo si Jesus sa iyong puso, patay ka na kay Kristo. Kahit ikaw ay i-provoke na magalit ng amo mo, huwag ka magpapaprovoke. Bakit? Ay patay ka na sa kasalanan. Minuro ka ng amo mo. Lord, thank you. Yun na lang. Kapag gumanti ka ng mura, ay buhay ka pa pala. Hindi ka patay. Diba? Pag binura ka ng isino man tao, ng kaibigan mo ganyan, Sunday, nakita kayo. Sister, sama ka. Hindi, punta ko sa church. Nakakwenta. Kaya mo lang. Punta ko sa church. You are dead in sin. Oo. Kaya nga, pero pag tumigil ka at ginantihan mo siya, buhay ka pa pala. Hindi ka napatay sa kasalanan. Kasi sinasabi niya we are dead in sin eh. O, sabi ng verse 3 and 4. Ito sabi or don't you know that all of us who were baptized into Christ, Jesus were baptized into His death. Kasama ka rin namatay kay Kristo. Nung ikaw ay nabautismuhan kay Jesus Kristo, when you receive Christ, you are baptized with Christ. Iba kasi yung water baptism. When we are on our former state, sinful, when Christ calls you and we responded to Christ and we accepted Him as Lord and Savior, yung lahat ng ginawa sa krus ng Kalbaryo for your benefit. So therefore, kung napagtagumpay yung kasalanan, ganun ka rin. You are no longer under slavery of sin. Hindi ka na under ng kasalanan. Yes, you are baptized into His death. Ano ba sabi ng verse 4?
We were therefore buried with Him. Buried with Him, ha? So, nung siya ay napako sa cross, nung siya inilibing, nabuhay ka rin kasama niya. Kaya nga minsan, sinasabi din mga pastor, pag ikaw water baptize, ay ano yun? Inilulubog yung dati mong pagkatao. Your former life. Kaya nilulubog. Para kang, you were buried in the water, at pag ahon mo, you are new. Kasi may nangyari ganyan. Binautis mo ng pastor, medyo bakla siya eh. Nilubog. Sabi ng pastor, binabautis mo sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Pagbangon, sumigaw. Ay, hallelujah! Ako'y si Rena na, si Rena. Hindi na raw siya bakla, si Rena na. Pero hindi niya siya bakla. Si Rena. Hindi na po sa tubig. So, hindi ganoon. Ibig sabihin, when we were baptized in water, hindi naman nagbabago yung anyo mo. Hindi nagbabago yung physical picture. But, inside of you, yung namatay na dati mong pagkatao will remain. In a gesture lamang. Gesture. Pag ikinulubog, para pag inulubog na, ibinabaw na yung dating pagkatao. Sabi kasi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man ang nakipag-isa, isa na lang kayo, may isa, hindi na kayo dalawa. Ang sino man ang nakipag-isa kay Kristo, ay bago nang nilalang. Ang lumang pagkatao ay wala na, at ang darating ay bagong pagkatao niya. Ha? Ito si Kristo, ikaw ito, ang sino man nakipag-isa. Hindi na kayo bibilangin dalawa. Hindi na kayo bibilangin dalawa. Isa na lang kayo. Oh. So ngayon, every time you sin, you are crucifying Christ again and again. Every time we will live in sin, alam mo nang mali, ginagawa po yan, you are crucifying again si Kristo. So we have no right na gawin yun. Maliwanag po ba yun? Oh. Pangatlo, we have new life in Christ. Di bago sabi ng verse 4. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Bagong buhay na tayo. Ay tama-tama, ngayon bagong taon. Tama-tama yung kantang yun, no? Oh, sabi dyan, the ultimate mark of Christianity is that those who really accepted Christ has a new life. According to verse 4, Christ was raised from the dead, then therefore, when you believe that we are also raised from your former life also to new life. New. Wala na yung dati mong pagkatao. Again, 2 Corinthians 5:17. Oh. Oo. He is a new. So, markaya lang isang kunin na kasunod ni Kristo. Bago yung buhay mo. Ang nakikita nila si Kristo sa buhay mo. Kaya mga kapatid, we need to reflect Christ in our lives every day. We need to reflect si Kristo sa ating buhay. In the marketplace, sa bahay ng amo mo, dapat bakit ang Kristiyano tayo. Mabilis daw, sabi diba, mabilis maging Kristiyano kapag ang kasama mo Kristiyano rin. What if solo ka na? Dapat ganun din. Kasi ang iyong daradalang reflection ay reflection ni Kristo. Pupulaan ng mga tao si Kristo kung ang ginagawa mo ay labag sa kanyang kagustuhan. Pupulaan nila. Ganyan ba si Kristo? Alam niyo po si Mahatma Gandhi? Ano siya, nag-leader na yun ng mga sa India. Si Mahatma Gandhi. Sabi niya, I like your Jesus Christ. Si Mahatma Gandhi yun. India. Sabi niya, I like your Jesus Christ but I hate Christian.
Oo, kasi hindi pinakita ng mga Kristiyano na sila Kristiyano. Yes. Sabi niya, yung tinuturo niyong Jesus, pabuti yan. Pero yung Kristiyano, hindi. Kasi nga, hindi nag-reflect si Kristo sa kanila. So, ang ating pong one of our ultimate goal in life is to be like Christ. We must speak like Christ. Yeah. We must act like Christ. We must walk like Christ. We must live like Christ. And we must think like Christ. Kasi if Christ is in us, we have the mind of Christ. So therefore, you will speak like Christ. You will act like Christ. You will walk like Christ. And you will live like Christ. Kung ano yung puno, Yun ang bunga. kasi ang puno mo, si Jesu Cristo, Bunga. ay di na ibubunga mo. Kung ang bunga mo ay Ngayon, iba, eh siyempre iba. Sinasabi mo, ano magdideclare na ang puno ay santol o mangga? Bunga. Oh yes, bunga, hindi yung puno. Yes. Kapag may nakita kang puno ng isang puno at meron siya mangga, sasabihin mo ba santol yun? Hindi mo sasabihin santol yun. Ano sasabihin mo? Mangga yun. Bakit? Kung ano yung puno, ayun, ito masama. Kung sinasabing sila ay puno ng mangga at namungan ng strawberry, may problema. May nangyari ba ganon? Pastor, paano kung yung nagtuturo, balik rin natin. Yung Oo. nagtuturo is mas magaling pa sa tinuruan. Paano yon? Ang tawag doon. Ang nagtuturo ay magaling pa sa tinuruan. Oh. Hindi. Kung kumbaga, yung mas magaling pa yung naturuan kaysa nagtuturo. Paano Okay, yon? magandang tanong yun, Sister Yes, Mila. kasi Okay, ha? na-encounter ko yan magandang eh. tanong. You can interrupt me, ha? You can interrupt me. Maganda yung ganun, ano, para ma-discuss natin. The Bible is still saying, you need to respect. Yun ang tuturo. I-respect Yes. pa rin natin. Mhm. Kasi darating yung time mo. Okay. Darating pa rin yung time mo na ikaw na may magtuturo. Ngayon, magiging masakit sa iyo yun. Kunwari, dumating yung time mo. At pinag-isipan ko nung tinuturo mo, mas maganda pa sa iyo. Ikaw kayo masasaktan? Nakakasaktan ka rin nun. So, ngayon, darating pa rin yung time, ikaw, isang disipulo ni Jesus. Okay. Yung nagtuturo ay parang, alam mo, mas magaling ka pa. Pero ang sabi ng Biblia, consider other. Sabi ng Philippians chapter 2, verses 3 to 4, consider other better than you. So, yung ating attitude bilang isang Kristiyano, kasi gano'n si Kristo. Wala tayong nakitang nagmalaki si Jesus na, ay, mas magaling ako sa mga para sa iyo. Wala siyang ganung ugali. Kundi nakikita ng mga tao kung sino siya. Let other, sabi ng Psalms, let other praise you. Kaya mo ang iba ang magpupuri sa iyo. Huwag yung sarili mo. Ano ba? Paano pagdating sa anak kasi? Sa anak. Oh, yan, sa anak. Ano anak? Anak mo mismo. Opo. Kung kumbaga, iba yung naging ano ng anak mo. Mas magaling pa yan Sa- nanay. Hindi. ibig kong Yung palinang-palataya. Hindi, ibig kong sabihin is yung pagkatao mo sa pagkatao ng anak mo. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay para sa iyo anak mo. Oo, yan. Okay, ito, maganda. Ang character po hindi innate. Yeah, Ang hindi. character po ay hindi innate. Sabihin, nung Yes, pinanganak na gano'n na? Hindi. Ang character po ay Nababago. dinidevelop. Dinidevelop. Hindi rin namamana. Nadidevelop. Kunwari, kasi kung innate ang character, kunwari, kung innate, masungit si Ate Joy, innate, ha? Sabihin, hindi kaya ng Holy Spirit na baguhin siya. Kasi innate. Okay. Ha? Hindi lang kaya ng baguhin. Ay, Lord, ito na ako eh. Ito na ako eh. Ibig sabihin, yung lumikha sa iyo, mas makapagiran ka pa sa lumikha. Hindi ganoon. So, therefore, ang character is choice. Yes. Kaya sabi ng Proverbs, train up a your child while in a she is way it young. should be. When he is old, it will not depart from him. Ibig sabihin, ang responsibility natin bilang magulang, turuan sila. Turuan. Walang magulang na hindi naghangad ng pakit sa kanyang anak. Lahat ay mabuti. Ngayon, sa kabila ng pagtuturo mo,
ganun pa rin siya, kailangan niyang si Kristo. Kailangan ng anak si Kristo. Ang kaya lang, sabi nga, merong isang awitin si Bill Uvero. Hindi siya nabago ng simbahan, hindi siya nabago ng kanyang katipan, kundi si Kristo nagbago sa kanya. So, ang may kapangyarihan magbago sa atin, yung Diyos. Ang nagbo-born again po, Diyos, di tayo. So, sa tanong ni Ate Marisa, paano yun? Ang gawin mo lamang ito, pray mo. Kahapon po, nag-aralan kami nila at si Liza, ay Rose pala, yung James chapter 5, verses 13 to 16. Ang sagot doon, prayer. Sabi yan, is any one of you in trouble? Pray. Pray. Is any one of you happy? Pray. Praise. Ang praises po ay prayer din. Yes. If any one of you is sick, pray. So sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, ang sagot, prayer. Nagugulumihanan ka man, Pray. natutuwa ka man, nasa sitwasyon ng ikay lubog na lubog, nasa sitwasyon nasa ibabaw ka, ang sabi ng Biblia, pray. So walang pwedeng alternative sa prayer. So sa sagot doon sa ating Marisa, the only thing that you can do is to pray that God will change the heart ng ating mga anak. Ito, hindi na ako alis sa example, anak ko. Anak ko, hindi si Jojoy. Dalawa lang naman kami. Dalawa lang kayo. Talagang nag-sacrifice kami mag-asawa. Every day we are praying for her. Yes! Yes! Ayaw ko maging ano sa inyo, maging hypocrite na mamabait anak ko, hindi. Nagka-problema kami. May problema kami. Nagka-problema kami sa aming isang anak. Na ano siya. Mabait pala si Joy kaysa doon sa Hindi para di ka na lang daw. Nag-drive natin yung Alam, at kami mag-asawa. Meron ka kita pa namin kasama yun. sa December. Kasi yung aking, 64 days na lang. yung aking pangalan, talagang nag-suffer kami doon. Bakit? Nung high school, Next year. alam niyo yung plan? Yes. Plan. Nausap po yan, plan. Plan. Uso-uso ng high school siya eh. Ay, naging leader pa siya ng plan. Alam niyo ba, umuwi na anong oras? Pumapasok ng high school yun, pumapasok. Umuwi, anong oras? Bibidyo ko sa ate ko. Alauna, alas 2. Kinakabahan kami mag-asawa. Bininta ka na ni daddy. Kapag narinig namin na yung gate, tumunog na, nagbukas na. Saka pala mawawalan ka man namin. Bakit? Hindi, umuwi na siya. Moving mo. Umakit sa pader. Sa pader. Sa gate naman, dati magsapad. Kasi may gate, may pader po tayo. Kasi yung pader namin, yung gate kasi meron ng mga barbed wire. Dati yung pader wala eh. Lilibad lang sila. Kasi yung aming gate may mga tusok-tusok. Totoo po, hindi ko kinahihiya yun. Kasi tinetest sabi, pero ngayon, sa kapit prayer namin ng mag-asawa, ganda ng buka. Bagamat, nagtutuloy pa rin. Wala nang sampa. May susi na daw kasi. Wala nang ganon. Unti-unti ngayon, nakita namin yung changes. Movement niya. Oo, kasi bakit? Ang tanging paraan naman, manalangin. Darating yun. Hindi ko naman sasenda sa kamera. Ano prayer namin mag-asawa, Lord, dumating sa kanya yung realization. Dumarating na yung realization niya. Gusto niya ng, sabi niya, Apa, ito plano ko sa buhay ko. Nagyan na siyang ganun. Dati wala siyang plano. Pero very talented. Yun naman sa talent, tinding talent. Oh, yun. Oo. All around yun. Tumugtog. Mga drums, mga bass, gitara, mga keyboard, mga kanta. All around po yun. Oh, yun. Di ba mawi? Yun po yung amin na, nagpapasalamat sa Diyos kasi meron siyang talent na gano'n. Siya po yung nagtuturo ng mga musician sa amin. Pag may mga banda, tugtugan, siya po nagtuturo ng tipa. Gumagawa siya ng sarili niyang chord, areglo ha. Siya gumagawa ng sarili niyang areglo. Galing. Talaga, meron nga, yung side ng coin na yon, yung other side ng coin maganda, may other side na coin hindi eh. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Kasi bakit?
We are not yet perfect. We are under instruction. Okay? So, sa tanong ni Ate Marisa, darating pa rin yung oras na kasi ang pinakamaganda sa lahat, yung realization. Amen. Yes. Yung realization na yun, pag nangyari, wow. Ikaw yung magugulat, ikaw matutuwa. Lalo kung magpapasalamat sa bakit? Salamat na realize niya. Pray. Yeah? So, napakahalaga po na tayo bilang mga magulang, huwag tayo magsasawa sa manalangin. Huwag tayo magsasawa na manalangin. Walang ibang alternatibo. Manalangin lang. Amen? Tanong. Sige, we are opening our table for questions. Sige po. Tanong mo. Pakinggan nyo. Kasi, di ba, gusto ka na. Kung hindi ko po yung open sa natin, sa amin, Okay, ito po. First and foremost, open to God. Ngayon, kung ayaw mo naman malaman ng iba, wala akong problema. Ang mahalaga ay inopen mo sa Diyos at tanggapin mo yung pagpapalaya sa iyo. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung di mo matanggap sa sarili mo, nagkamalaya na. For example, yung kanyang nakaraan, sinasabi niya, yung kanyang nakaraan, dapat ka ba sabihin sa inyo lahat para kayo makarelease? Hindi. It is between you and God. Yes. Ngayon, No kung may need pagkakatiwala kayo, why not? Yes. Pwede naman eh. Para lang gumaan. Anong purpose na bakit sinasabi mo? Maging co-burden bearer kita. Maging co-burden bearer. May makatawa akong magbuhat o aking dinadala. Ako lang, kasi ganito po yung time. Si. Kasi, okay na po kami noon. Okay na. About my father. Kasi po yung tatay ko. Siyempre, wala po siyang alam. As all na open po kami, never po po inopen. Oo. Di po ba? May ground ba yun? Yun nga po. Kung i-open ko po ba, na siyempre, mananag. Kung hindi ko na i-open sa tatay ko po. Yung ba nangyari sa'yo? Yes. O yung nangyari timbangin mo. Kapag ba sasabihin ko sa tatay ko, ano magiging reaction ng tatay mo? Tignan mo muna. Yun nga po yung... Meron ba siya sakit sa puso? Kung meron siya sakit sa puso, sasabihin ko, makakapit na ba yun? Yes. Baka siya'y manghina, baka siya atakihin. Huwag mo sabihin. Ngayon, kung ipag-pray mo na, Lord, handa na ba ang tatay ko? At kung handa na siya, sasabihin ko, nawa, mapatawad din niya. Yun nga po yung... So ngayon, timbangin mo. So ngayon, it is between you and God. Sabi mo na sa Diyos yan. Ito yon. Ate Marlene. Nung sinabi mo sa Diyos yan, at humigay ng tawad, tinatawad ka na. Huwag mo na i-condemn sarili mo. Tinatawad ka na. Amen. Nung pinalaya ka ni Jesus, malaya ka na. Yes. Wag mo hayaan Balik-balikan. yung kaaway. Kasi ang kaaway kasi Gulong-gulungan ka eh. accuser of the brethren. Yes. Ina-accuse tayo ng kaaway ni Satan. Binubulungan ka. Hindi ka pa pinatawad. Hindi ka pa pinatawad. Ang katotohanan, Yes. pinatawad ka na. Tanggapin mo yun na pinatawad ka na. Ngayon, pag dumating yung time, handa mo na sabihin sa kanila, kung yun na magiging maluwag sa iyong damdamin, gawin mo yun. Pero, nasabi ko sa iyo ngayon, kung ikaw ay nagsabi sa Diyos at humingi ng tawad, wala na yun. Hindi na iisipin ng Diyos. Hindi iisipin ng Diyos sa iyo. Ikaw, nasa sa'yo na lang yun, kung babalikan mo yun. Pero, in the part of God, ano sabi? Yes, sinabi niya. As far as the east is from the west, as far as I have removed your transgression from you. Inalis na ng Panginoon. Sabi ng Psalms 103. As far, verse 12. Yes. As Since far no as the more. east is from the west, as far as He removed, ni-remove na yun. You are free. Yes. Amen. Kailangan kasi tanggapin mo yun eh. Kailangan mo tanggapin mo katotohanan na nung sinabi mo sa Diyos, huwag ka na muli magpapaburden doon. Yes. Galatians 5:1. It was for freedom that Christ set me free. So do not be slave again with the yoke of Slavery. sin. Sin. Again, sabi, again. Matagal na tayo pinagpesta ng kaaway. Huwag na tayo magpapiesta, papasko naman. Okay, may tanong pa. Tanong, sige. Let's open our table for question and answer.
Kung may mga tanong kayo regarding sa buhay nyo, regarding sa ating pinag-usapan, family natin, open table po. Huwag na ho kayong mahiya. May ating time, opportunity to understand yung Sa plano ng ating Diyos. Jalata meron. Wala. Tanong. May tanong po si Angel. Wala, pastor. Siya lang nagpipili. Ililay mo yung tanong. Ililay mo yung tanong. Ililay mo. Ano tanong? Hello, gay. Magaling yan Sabi eh. ko sa'yo, naantok ako. Hindi mo. Ang sagot, prayer. Hindi siya makatulog. May tatanong talaga to, pastor. Sige, sige po. Ate, magkibaya. Tanong ka na. Ikaw naman eh. Hindi pa sila natutuwa ako kasi ang ganda ng ano natin. Tanong na. Naiyak pa siya eh. Naiyak Naiyak pa siya. Si Mali, JC. tanong. Naiyak pa siya eh. Huwag ka kang mahiya. Ate Mel daw po. Tayo na dito. Pastor, Naka- tanong ka. Magkano ka, pastora, makikinig Tanong ako. mo nila. Mamaya, andyan na yung mic. Siya yung sumasagot din sa mga tanong. Oo. Oh, may tanong. Ate Joy, Ate Meli. Huwag na kayong maiyak. Let's go. Sa atin po. Sige, sige, sige. Ako, natanong ko lang yung sa akin. Oo. Ayokong, parang ayokong dito ng maging, basta gusto ko pa rin maging, Walang problema yon. Ang mahalaga ito, hayaan mo lamang kung ito ministeryong ito ay nakakatulong sa iyo, hayaan mo lang. Hindi ka namin babaguhin ang iyong pananampalataya. Hindi namin Yes. babaguhin ang iyong paniniwala. Yes. Ang mahalaga, makapag-input kami sa iyo at ikaw magdidesisyon naman eh. Yes. Okay, pastor. Oo. We are not here to change your religion. No. Yes. Jesus Christ does not come to the world to change your religion. No. 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 But Jesus, yes, when your Jesus heart Christ come is down and changed, save the you will lost. then you have a better understanding of the word. Yes. Magkakaroon kayo ng better understanding of the word. So we are not here to force you to change. No. Yes. Let God change you. I have no power to change you. Only God has the power to change the life In the of religion. human being. Okay? Amen. mula nung naging simba ako dito. Kaya nga po. Oh, welcome. Paris, welcome na welcome. Natin pag-uusapan yun. We will not talk about that. But there are times that when we read the Bible, may mga ganong sitwasyon Yes. na Yun ang mapapadaan changes. yung mga bagay ito. But it is not an intention to hit you. Because Yes. this is the Word of God. Yes. The Word of God is like a double-edged Yes, sword. sword. Hebrews 4:12. Yes. Talagang Double-edged siya. Lalak, So, nunusin ka let niya. the Word of God change you, not me. yes. Yes. Okay? Maliwanag yun. Welcome po lahat dito eh. We welcome this, we are opening this church for everybody. Yes. Hindi to exclusive. Pagyaya ka pa. But we are Magyaya ka pa. welcoming. Dito Okay? pa. So you are welcome. Pagyaya ka. Sa tagal ko dito, kung hindi dahil kay Julie, hindi kita. Ayos, pastor. Sige po. Hindi lang naman sila yung katoliko din ako eh. Ako, katoliko pa rin. Ay, You know what do you mean by Catholic? Pero ang totoo, dito ako nabago. Sa Sige. born again. Kaya nga po. Diba? Catholic, yes. Ako, Catholic pa rin ako. Alam bakit? Ay, ang ibig sabihin ng Catholic? Catholic. Universal. Universal. The word Catholic means Yes, universal. universal. Ako, Catholic. Because I believe on universal church of Christ. Pero iba yung relationship. Definitely. Kasi lagi nila sinasabi, ganun pa rin ako. Yes, we welcome them. We welcome them. Word lang naman yun. Bigyan mo rin ng meaning, wala problema. Ang pinamahalaga sa lahat, when the Word of God touches your heart, Yes. you need to respond. Yes. Diba? When the Word of God touches your heart, then you need to believe. You need to decide. Yun po yun. Darating at darating pa rin ang puntos na ikaw'y magdidesisyon Amen. sa iyong buhay. Wala ho kasing neutrality. There is no such thing neutrality in the Bible. If you belongs to God, then you belong to God. There is no such thing neutral. Lord, okay ko yan, okay dito. There is no such thing neutrality. Sa Bible, very exclusive. That if you belong to God, you belong to God.
Dalawa lang naman pwede ibilong Yeah, tayo. dalawa Dalawa lang lang. pwede mo Yes, ibilong. dalawang, yes. Oo, yun lang naman. God The or good the and the enemy. bad. Yun naman. Yes. Sa point 1, diba? Oh, sige. Sa point 1. Keep on sinning, you are from death. Yun nga, ito nga yun eh. Kaya nga, again, no, we are not saying na, they are continually sinning. Mahirap naman. We are not to judge. Yes. We have no authority to judge others. Only God can judge. Yes. Gusto ko maunawaan ninyo yun. Yes. Wala po tayo nga pag-irayo mag-judge. But we know already that we are sinning. The point of the matter is, kung ano ba yung salita ng Diyos at hindi mo siya ginagawa, we are sinning. Yes. We are sinning. Kasi Yes. alam mo na eh. Yes. Ano ba yung standard ng living? Word of God. Yes. Maraming ginagawang standard ng mga tao. Ito yung standard nila. But the highest standard that we need to follow is the Word of God. Lord of God. Kasi ito yung highest authority. Yes. Mas mataas pa ito sa government. Kasi ito yung highest authority. Kaya nga every time na may mga judge sa korte, pinapatong yung kaliwang kamay sa Bible at pinapasa, I will tell the truth. Nothing but the truth shall be God. Why? Because the highest authority is what the Bible says. Yes. So wala na pong tatalo doon sa authority ng Word of God. Highest standard na yan. Wala na tataas pa doon. Okay? So sinasabi rito, again, no, we need to understand yung iba't ibang translation ng Biblia, no? Ang mga translation ng Bible ay nilikha yan, ginawa yan para mas maging relevant sa atin yung word. Okay? Kasi kung hindi po siya itatranslate sa ating naunawaan, hindi natin maunawaan ng gusto ng Biblia. Bakit po? Yes. Ang Biblia ay nasa sa 3 lingwa. Okay. Hebrew, Aramaic, meron pong portion ng Aramaic, Yes. at yung buong New Testament ay Griego. Ay pinag-aaralan po yun. Mahirap yun. Ngayon, ang mga scholars ay nag-translate ng mga Biblia kasi ang ating lingwahe ay hindi makaka-relate sa lingwahe nila. So, nag-translate siya na makaka-relate sa ating lingwahe. Ngayon, may mga translation na, ito magagandang translation yan. Kaya, hindi kagaya na ibang, na panagkasala sa devil na. Hindi yun eh. Unawain natin. Tinan mo yung bitaka. Kaya nga, let the word of God change us. Wala akong kapangyarihan tayo magbago. Diyos lamang ang may kapangyarihan magbago. Okay? So, may tanong pa. Sige po, open natin. Bakit din sinasabi ni Ate Derby, nung siya nakikinig ng Word of God, totoo daw sinabi niya. Totoo yun. But when she hears the Word of God, kasi ang pinaka-ano dyan eh, ano ba talaga ang unang ebidensya ikaw ay kay Kristo? Bagong buhay. yun po yung, hindi yung mga manifestations eh, Hindi hindi yung magaling ka na mag-pray, hindi yun. Hindi. Pag-aaralan yung prayer. Mm. Meron nga isang Kristiyano, sabi ng pastor niya, ikaw po mag-open yung prayer, hindi pa siya marunong. Sabi ng pastor, para lang po lang sumunod ka ng letter. So, tinandaan nung nanay, yung pala prayer, para lamang sumunod ka ng letter. So, nung sinawag din pangalan niya, nag-pray siya, Dear Lord, kamusta ka na po? Letter. Tama. I mean, naniwala siya isama sa prayer. P.S. Nag-amen naman yung mga tao. Ulit So, ang example. natuto tayo. Tayo po lahat ay natututo. Yes. Ako pa rin po natututo. Lahat. Wala po kasi hangganan yung ating pagkatuto. Amen. Hindi pwedeng tumigil yun. Discipleship is forever. Yes. Though we will be graduating on January. But does that mean you end up? Hindi. Education is continual. We are still learning. Ito po ang huwag nyo sa saraduhang, please do not close this door. Lahat ng ito, pwede door of sin, saraduhan nyo, door of grumbling, saraduhan mo, door of gossiping, saraduhan mo, pero yung Yes. door of improvement, huwag mo sasaraduhan. Amen. Yes. Door for improvement, huwag mong sasaraduhan. Okay? Yun lang huwag mong sasaraduhan. Saraduhan mo yung asawa mo, pwede.
May susi. Dito sila siya. Hindi ko tao sa bahay. Okay, pinunong pa. Sali ba? Pastora. Ay, Pastor, gusto ko lang, alam ko yung, naiintindihan ko yung tanong nila sa continuous sin, keep on sinning. So, alam ko dito sila nakukonfuse Oo, ko. okay. So, tayo kasi, di ba sabi ni Pastor, we are sinning. So, if we keep on sinning, ibig sabihin, yung isang bagay na pinasok natin, alam natin na kasalanan. But we keep on doing. Oh, yes, Yun yung, yun. halimbawa, may karelasyon tayo single o byuda. Yung karelasyon mo, may asawa. Yes. So, alam mo yung pinasok mo na kasalanan. Yes. So, you know na kasalanan, but ayaw mong lumabas na gusto mo doon maglublob. So, anong tawag doon? You keep on sinning. Yeah. So, ganun din sa murder. Opo. Alam mong kasalanan o yung pagnanakaw o yung paggagasip o yung paninira sa kapwa, alam mong masama, but you keep on doing. Yes. So yun yung we keep on sinning. Tama So, yun, sasabihin, Pastora. pero kung may nagawa tayo na accidentally, na alam mong ginawa mo, pero accidentally, alam mong ano nga, nagkasala tayo doon, yung sa thoughts natin o sa action. So hindi ibig sabihin na we are on the devil na. Yes. So yun yung points ni Pastor doon. So yung word na So, keep on sinning. So alam natin na kasalanan, but we don't want to come out. Gusto nating maglublob hanggang huling hininga na walang repentance. Yun po yun. Yun po You yun. keep on sinning. Thank you, Pastor. Nagaling kay Pastora yan. Na related sa... Kasi, Clear as the water. Yes, glory. Ay, paano? Halimbawa, meron kayong both family. Oh. Naghiwalay kayo. May anak kayo. May anak kayo. But you know that living together, pero separate kayo. Verbally, kasi kasal, di ba? Siyempre, mag-asawa pa rin yun. Tapos, nagkaanak kayo. Nagkaanak, hindi. Ayun kasi ang ano ng OFW eh. Oo nga. Lagi. Single pag nasa abroad. Tapos nagkaroon relasyon na Bitin ha? Magandang tanong mo. Oo nga, maganda Ang yun. tanong doon. kasalanan ka. ganun. May living in sin. No. Living in sin or makukonsider ba ng grace ng Lord na magsama sila because of the child? Okay, ito ha. Mayroong isang mahusay na likod ng Panginoon by the person of Dr. Fred Magbanwa. Are you familiar with Dr. Fred Magbanwa? Hindi. Siya yung kauna ng pastor ng, siya yung, napapalita tayo sa Christ, Jesus, Jesus our Lord Church, J-O-L. J.I.L. J-O. Jesus of Jesus our our life. Our life. Parang narinig. Fred Magbanwa, sabi niya, meron isang counseling na nangyari, sabi niya, Pastor, tanong sa kanya, sabi po yung mag-asawa, di pa kami believer noon. Di pa sila believer, nagkahiwalay sila. So di pa sila believer ha, nagkahiwalay. Both sila ay naging mag-asawa, nagkaroon ng ibang pamilya. Both. Yung lalaki, nagkasawa, yung babae, nagkasawa. Ang napangasawa ng babae, Christian. Naging Christian. Hindi pa rin sila Christian nung naging mag-asawa. May sariling pamilya ng lalaki, may sariling pamilya ng babae. Then, dumating yung punto na, both of them, yung babae at yung bago niya asawa, ay naging Christian. Nagkanak sila. Ang sagot ay, dapat po ba hiwalayan? Kasi po may pamilya na rin po siya. Hindi na mabubuo yung first family. Sa puntong kasal, di kayo pwede kasal. Pero sa puntong ito, sabi nung Dr. Magbanwa, kung saan kayo natagpuan ng Diyos, natagpo kayo ng Diyos, doon sa ganon. Sabi niya, remain. Remain. Ngayon, kung kaya nyo, since meron ngayong batas sa Pilipinas, na i-annul, dito eh, kung kaya i-annul yung first marriage nyo, do it. Paano kung hindi ko kaya?
Okay, meron pa kayong provision ng batas ng Pilipinas. They are now reading this bill Parang to aprobado na bill. po. Ito, meron pa silang pinapasa. Bukod sa annulment, divorce. Because the only country na walang divorce ay Philippines. Lahat ng country kasi may divorce. Ayun. Sabi nung isang senador, ay ito nga po aming minabdali. Para po, kasi po ito ang annulment. Napakamahal. Yes. 200,000. Ano po, yun. Ang divorce, sabi niya, walang ganung halaga. Kung ito gagawin ng PAO, ng Public Attorney's Office, ay siguro magiging legal. Kailangan lamang yung grounds mo ay napakatibay. Ngayon, sa tanong nga, hihiwalay mo ba yung bago mong kinakasama, pero baras na kayo born again, at sasala ko ulit doon? Sisirain mo rin yung pamilya niya. Kasi binata naman siya. Ikaw naman ay alam naman niya may asawa ka, naghiwalay kayo. Pero naborn again kayo parehas. Sabi nung Dr. Magbanwa, kung saan ka natagpuan ng Diyos, okay. Ngayon, para po kayo maging illegal, dumaan pa rin sa legality. Kung kaya niya annulment, yan na. Kasi po, ito ang pagkakaiba ng annulment sa divorce. Ang annulment ay binovoid. Binovoid. Yes. Lumalabas ay hindi ka nakikasal. Or, ang hope na lang ninyo, mamatay yung Isa. Yung isa. Mamatay yung Yung isa. Hindi yung reality. Yes, yung isa. Basahin niyo po yung 1 Tama, Corinthians oo. 7. Yes. Diba? Hintay mo namatay pa. Matay yung isa. Lasunin na lang. Ay, kasala pala. Tagal palalo yun. Basta ang ating pong text ay 1 Corinthians 7. Sabi doon sa Biblia sa 7 ng 1 Corinthians ay ang divorce kasi ay hindi pwede mag-asawa. Both. Pero yung annulment hindi, di ba? Pwede. Ay, pwede. Ako po ay nagkasala ng pareho anal. Yung babae anal, yung lalaki anal. Kinuha ko muna yung anal certificate ng annulment. Pinakuha ko sila ng Senomar, lumabas sa side naman nila, wala silang asawa. Oh. Kasi binura na po yung record. Kasi binovoid ang annulment. Binovoid. Binubura ang record na ikay nagpakasal. Lumalabas, ikaw ay single. Pero kawawa naman yung mga anak sa Yun first nga dapat ang iniisip bago gawin yun. Ang iniisip bago gawin hiwalay, ang laging apektado po ng hiwalayan ay anak. Yes. Dapat bago gawin nyo, kaya nga po geto. Pinatanong sa akin, paano maigi? Long engagement o short? Ano mas maigi? Long engagement para makilala mo sa gusto o short engagement? Depende. Depende nga. Hindi natin pwede sabihin mas advantage yung long, mas disadvantage yung short. Depende sa inyong kilala sa isa't isa. Kaya nga, bago ka lumagay sa tahimik, i-prepare mo yung sarili mo. Ikaw ba ay mentally ready? Ikaw ba emotionally ready? Baka naman napugian ka lang, nagandahan ka lang, magpakasal ka. So, tanong na yun. Okay ha? Okay. We are not condemning those. Okay ha? We are not condemning those with the relationship. Ngayon, meron pa kayong dapat gawin. Nga, kung seryoso ka, at you want to follow, kasi pabigyan itong pangyayari sa amin sa Church of the Philippines. Meron kayong isang kapatiran doon, nagkakilala sila sa Japan. Yung lalaki, yung asawa niya patay na. So, free siya. Nakilala niya sa Japan, yung babae. Tapos, para sila born again sila sa Japan. Born again sila. Pag-uwi ng lalaki, kasama sila, kaya, kino-question siya ng iba. Bakit siya tumatayo? Hindi naman ganyan yan. Ako bilang pinaka-chairman ng ating church, sumulat ako sa buong leadership ng church, ng Jews, pati yung mga pastor natin. Gumagawa sila ng paraan. Lahat ng paraan ginawa nila para yung babae ay mapagparamahan. Kasi nag-file na yung babae ng annulment. Ayaw pirmahan ng lalaki. Yes po. Yes po. Pero gumagawa ng paraan yung babae ha. Sabi ko, inopin ko sa mga pastor, inopin ko.
Ano po ito? Gusto nila maglingkod. Dahil ba, ayaw pa naman ng lalaki, di siya dapat paglilingkurin? Gumawa po ako ng letter. Sabi ng mga pastor, sa ganyan sitwasyon, kasi may ginagawa naman yung babae, ayaw ng lalaki. Sabi nila, gusto ko mong payagan sila maglingkod. Pwede bang pigilan ng paglilingkod sa Panginoon? So ngayon, pinapirma ko yung mga pastor, at binigay ko sa kayo sulat na, ikaw pinapayagan ng leadership. Kasi sa sitwasyon niya, gumagawa ng paraan, ilang beses lang gumagawa yung babae ng paraan. Hindi po may lalaki. Hanggang sa, namatay na yung babae. Yung lalaki. Namatay na yung babae. Sabi ko ngayon, free na sila. Na mag-asawa. Walang, So, nung sa kamatayan pa lang talaga sila naging free. Ayun. hindi, mayroon pa isang solusyon. Annulment. Anal. So, hindi pa rin sila free. Yun ang sinasabi ng batas eh. Oh. So, ibig sabihin, they're Kaya being ito ha. Kaya nga ang Philippine government ay gumagawa ng mga bills o batas na mapapabilis yung proseso ng annulment at kung may papasa yung divorce, mas pabilis yung divorce. Kaso nga, di ba mga sila yung mga kaparian na Kaya nga po. Kasi, Yung sanctity of marriage. Kaya nga ito po ang pinakamainam sa lahat, no? Na dumaan tayo sa proseso. Ngayon, ang ating pag-pray na magbigay ang Philippine government ng certain amount kung magkano lang ang annulment. Kasi yun lang, yun natin pag-pray na yung government ay magbigay ng batas na lahat ng attorney ay hindi pwede mag-exceed sa ganitong halaga. Kunwari, 50,000 lang. Yun lang. Kasi may 200, may 300 eh. Iba't iba. Ngayon, dapat pati magkaroon ng batas na kung ayaw mo na lang pipirma at yung babae nag-i-insist, dapat payagan na yun. Kasi meron po ngayon non-appearance na. Kahit di nag-appear yung lalaki, o alibas ng dalawa, hindi nag-appear, at pumunta ka sa korte, pipirmahan na po ng judge. Kasi meron po mga non-appearance. Ayaw pumunta ng lalaki, ayaw pumunta ng babae, ay nakapag-usap na. Meron ng grounds for annulment. Paano ako meron? Yun nga po yung ating niresolve ba. Ngayon, so tanong nga, kami ka-relasyon po, kung kaya mo tiisin na wakasan, ganito. Kasi, una, ay disciple ka ni Christ. Ngayon, paano po yung pastor? Wala rin gano'n. Ay, hindi mo na konsensya yun kasi you are just following Christ. Kung ang isang taong papakamatay, di magsasabi. Wala ka dun sa... wala pa kayo na. Tsaka di kasama na ako. Nag-deceive ako eh. Mahina pa ako nun eh. Ganon talaga. Hindi pa yun. So, mahina ako. I cannot justify myself on that matter. Nagkasala talaga ako. Sinabi ko sa Lord, nagkasala po ako. Malaki na pagkakasala ko sa iyo. Eh, para malinawan ba? Oo. So I repented. And the Lord restored me. Ang maganda kasi nag-restore din siya. So sa ganong sitwasyon, tama yung sinasabi ni Pastora na do not allow na mag-live ka o mag-continue. Remain. Remain lang siya. Pero kung kaya mong, okay, gito ha. Pero gagawin mo. Okay. Talagang hindi matiis. Ay, mahal ko po siya. Okay. Huwag kayong gagawa ng mga hakbang na lalabag dun sa inyong matrimony ng una. Gagawa ng hakbang doon. Bakit? Pag ginawa mo yun, at yung lalaki nagdemanda sa iyo, yari ka. Ngayon, meron po tayo isang karanasan ito, nagpa-counsel sa akin. Yung asawa niya, sabi niya, Pastor, 13 years nang masaya. Ako hindi. Meron na sa ibang babae, meron na sa ibang pamilya. Ako iniis ko po. Ito sabi ko sa akin, napakasal sa akin. Sabi ko, ay meron siyang boyfriend na Amerikano. Okay, sabi ko, okay.
kaya mo bang sumulat ng letter sa isawa mo na makipag-divorce ka sa kanya? Kasi sa Hong Kong, tinatanggap yung divorce. Hindi namin. Okay, sabi niya sa akin, Pastor, kukuha po ako ng divorce paper sa government. Sige, gawa ka. Tapos, babigyan niya sa asawa niya. Papala sa Philippines, kapag sumagot yung asawa niya at pumapayag siya, kasi siya yung unang nag-asawa eh. Sige. Sis, saan kayo maninirahan? Sabi ko, sa Amerika po. Legal kayo sa Amerika pag kinasal kayo dito. Pero pag uwi mo sa Pilipinas, hindi kayo legal. Kapag nagkapera ka, sa kanya. Saka mag-apply ng annulment. At pagpakasal din kayo sa Pilipinas, para sa Pilipinas, legal kayo, sa ibang bansa, legal kayo. Kasi, bakit? Sabi niya, Pastor, yung asawa ko lalaki, 13 years nang masaya. Ako, palungkot. Kasi siya ay nag-remain na single at siya ay Kristiyano. Naglilingkod siya sa Diyos. Ayaw niyang gawin yun. Tanong po nila yung tanongin mo yun. Yung pagsama po na walang kasal is kasalanan daw po. Oo. So paano po daw yun? Ito po yung sinasabi ko kanina. Nung lumabas yung divorce paper dito, sa Hong Kong, kinilala ng Hong Kong, yung divorce sila sa kanyang asawa sa Pilipinas. Nag-pray naman sila kasi po, bago ka ikasal dito, at ikay meron ka rin kasi sa Pilipinas, pinapayagan ng gobyerno kailangan meron kayong certificate of divorce. Meron po akong sinamahan, kinasal. Ito lang sa Canada. Yung lalaki, divorce. Ang hiningi sa kanya ng Hong Kong government ay yung papeles ng siya divorce. At yung babae naman sa Pilipinas ay single. Nag-apply siya ng pagkakasal sa Hong Kong. Pinayagan siya ng Hong Kong. Pumunta yung babae dito. Nag-meet sila dito sa Hong Kong nung babaeng Pilipinas. Nag-witness nga ako eh. So ibig sabihin, Pastor, yung mga hindi kinakasal na hindi pa divorce sa unang isang asawa, they are living in sin. Oo. Ginagawa lang nila ng paraan na maayos. Kasi pag nakapunta na siya, magkakapera na siya. Meron na siyang point na makapag-anal sa Pilipinas. Kasi dito, hindi kasi inaalaw sa... Kasi dito, totoo naman yon. Tama doon sa Ate Meli. Tama pa rin yun. O, living in sin pa rin yun. Kasi kailangan muna niyang masaya. Kailangan muna niya kasi masettle yung kanyang marriage. Mga sitwasyon nila. Dami nga. Kasi Ito nga po. church, yung mga leaders, Buti na lang. may asawa sila, naghiwalay, Hindi may po nakarelasyon na iba, ganun kasi. ng annulment ang taparan. Hindi ground. Kaya nga po sinasabi ng Biblia ito. Siya sa atin mo, di ba papakasama mo bago mong maging asawa? Pag-isipan mo mabuti, ikaw may ready na financially, ikaw may ready na spiritually, ikaw may ready na emotionally. Ngayon, tanong natin, Sally, tamad, hindi po ground. Tamad. Tamad, hindi ground yun. Ang ground po, ito po ang ground. Nakita ko po may kasama. Yun. Dapat meron kang prebang, sorry sa term ha, ito po yung walang kamalisihan. Dapat nakita mo magkarating sa kama. At pag po ng picture, mas rin magkarating sa kama, Yun yun. ground po yun. Ikalawang ground, nagpakasal kayo. Aba, after 1 month, nauubos yung make-up mo. Yung palang lalaki, ground po yun. Ground yun. Ground yun. Naubos yung wake up. Ground po yun. Sabihin mo, attorney, nagpakasal po kami. Huwag anong ground. Nauubos pa yung make-up ko. Bakit? Hindi nagamit ko na asawa ko. Ha? Kasama ko ba yung ganun? Opo. Ground yun. Isa pang ground. Yes. Binubugbog ka. Dapat meron kang medical certificate dahil kayo binubugbog. Pasahin mo na yung Pwede yun. May medical. Yung Kasi tamad. Pastor, paano hindi marunong magsustento? tamad nga.
Responsable. Irresponsible Hindi lang mo pwede daw. sinasabi. Sa punong nasa Pilipinas. Hindi mo naman sustento, may trabaho naman. Ako naman, paano kung sinanda yung bahay, gano'n? Kalabasan na lang ako. Hindi, Gram. Yan. Parang malalim hugot mo ako nila. Hindi, Gram. Kasalanan yun. Nagsala ng bahay. Kasalanan. Bakit? Bakit? Kasi hindi conjugal property nyo eh. Conjugal. Property, ah. Ang lahat ng inyong naipundan nung kayo kasal na, kahit pa yung naipundan ng babae at magpakasal kayo, ay magiging conjugal. Ay, Pastor, pwede may tanong ko yung conjugal ko. Oo. Yan. Dinala ko kasi ibenta yung aming bahay. Without the... Wait, Pastor, wait lang. Aray, hindi, question kasama ko sa Title lang daw Ngayon, ko dito Pastor, ay. parang yung aming yung aming bahay. Oo. Kasi yung Wala aking naman. padalawang bahay, inon man hinungulugan ko through pag-ibig. Oo. Nabayaran mo na. Eh, hindi pa, Hindi Pastor, pa. dinidiretso. Ngayon, ito yung talagang bahay na pinamana ng aking asawa, ng aking bianan sa aking asawa. Yun yung talagang tinitira namin. Ngayon. Pinaganda ko, pinalaki ko. Mm. Yan. Pastor, ang bala ko, ibebenta ko. Dapat deposit ang asawa mo. Eh ngayon, sumagot yung aking kapatid na makakasuhan ka kasi hindi mo naman yung pag-aari. Hindi. Pamana yan sa Ito po ba'y pinamana? Pinamana sa asawa ko. Nakatransfer na po ba Sa asawa yung mo. pangalan? Illegal advice. Nakatransfer na po ba yung... Basta kasalanan na yan. Nakatransfer na po. Attorney na yan. Yung po bang non-title? May nakuha akong idea sa kaso ko din eh. Okay. May Yun. nakuha na ako. Ang hindi ka nakutan kung magbenta nun, Sige nga, tulong sa mga yung asawa hindi ka. Mamaya kung maliliit po kami ng legal advice. Ang legal po sa mamaya. Okay ah, kami po, mag-asawa. Yung tinitirikan ng church ngayon, kami ang bumili. Yes. Nung tinransfer na yung title sa amin, dalawa kaming nakapangalan doon. Dalawa na kami, hindi lang ako si Pastor, Pastora. asawa na ako eh. Dapat nakasulat yung pangalan mo doon sa title na yon. Dapat kasama ako. Yes. So, paano yung bahay ko? Gusto ko ibenta. Sa Hindi nga community. namin. Ayaw nga kasi nag-aaway-away na Pastor. Parang kumukontra na rin ang mga kapatid ko. Sabi, baka kasuhan ka kasi hindi mo Possible yan nga po. pag-aari. Yes. Ang pwede lamang may karapatan magbenta. Yung asawa Since ang mo. pangalan niya, ang pangalan niyo, asawa mo siya. Eh, Pastor, kung hindi pala ko na idiretso itong aking pangalawa na aking bahay mismo. Eh, bakit? at halimbawa Di ba kayo na, maghihiwalay ang Pastor, asawa mo? Hindi ho. Pastor, halimbawa, nawala na akong bahay, eh di, hindi pala akin yung bahay ng asawa ko. Maliban, Conjugal yun eh. Hindi po conjugal. Hindi Sa kamana. ang conjugal po, pinamano po ko sa yon. Maliban, Pinamana lang. maliban ipabago niya yung title na isama na ikaw. Pangalan niya. Is mag kayong dalawa pa rin. Maliban po, Nagpundar, yung title na yon, mag-ano kayo sa abogado. Paano po may ilalagay pangalan ng asawa mo dito? Pwede po yun. Ngayon, sa ganong aspeto po naman, sa mga ganong sitwasyon, dapat po pinag-usapan ng mag-asawa yan, hindi pwede isa lang magdidesisyon. Yes. Ngayon, kasabi mo yung asawa mo, Darling, may bahay naman tayo, bago. Si Darling na. Oo. Para meron tayong puhunan, aking may ibenta to. At kung papayag siya maghahanap. Ayaw nga ho. Okay, gito. Ayaw ng asawa mo. Wala. Akala ko may karapatan din ako doon. Magkakaroon ka ng karapatan kung pangalan mo yung lahat doon. Pangalan mo. Eh, pero Ikaw Pastor, naman kung tayo. halimbawa, yung lupa, pamana sa asawa ko. Sa pamana eh. Sa sarili mo. Ah, papa. Attorney. Saan pong lupa? Lupa ng asawa ko. Ang dami palang mga ari-ari itong mga... Kawasabi. Wala po kayo magagawa. Buhatin mo Attorney, Parang dito lang po yan. Nagpatayo ka ng church. Pumayag naman yung may-ari ng lupa. May-ari. Ay yung nagreklamo na yung mga kapatid o anak ng may-ari. Babayaran nila, para maalis kami doon, bayaran niyo po yung aming napagpatayo. Oo, yun naman yung gastos, yes, correct yun. Oo, lahat. Attorney. Oo, tanong. Attorney ako, Ner. Meron lang pong tanong. Oo. Ay, kasi meron kaming kaibigan na nagpakasal. Oo. Tapos ngayon, attorney Abnon, di na po pastor. Attorney na. Ang tawag dito? Nakalimutan ko.
ano na, Christmas na lang! gusto mo na lang, Kaso business na. naghiwalay sila. Oh. Pareho silang Kristiyano. Naghiwalay na sila kasi ang gusto ng babae, ipamana sa kanya yung titulo ng lupa ng lalaki. Lahat ng ari-ari. Lahat ng ari-arian. Ano mo? Pwede, di pwede ba? Hindi mo pwede. Di pwede sa consent ng lalaki. Papay ko yung lalaki. Ayaw po kayo yung lalaki. Wala lang. Hindi, mali kasi kwento mo eh. Ito na, may tanong, attorney, may tanong daw. Wala mali kasi kwento Ay, mo. attorney, meron daw. Gusto mo mumukitol po. Attorney. Kasi hindi pa pwede yun. Dapat kasi merong agreement lagi. Sa lahat ng mga transaction, hindi pwede hindi maliban na lamang ang nakapangalan doon sa titulo, iyong pangalan lang, meron akong right. Mali kasi. Kaya tanong lupa lang yun, Attorney. hindi bahay. Lupa lang yun. Attorney, meron daw tanong si JC. Ang pinakasolusyon mo nga doon, kung papayag ang asawa mo. Ngayon, wala bang kapatid yung asawa mo? Wala na ibang kapatid? Ay, baka maghabol yung kapatid. May kanya-kanya pamana na. Kung pinamana sa kanya yon, ang may decision doon para ibenta siya eh, hindi ikaw eh. Oo. Basta ibang Napunta na tayo sa napunta na tayo sa legal action, basta. JC daw. Mayroon daw pong tanong si JC, attorney. Wala akong tanong ah. Kung sinasabi kasi ni Jojoy, nag-asawa sila, pero sino bibili ng property? Hindi, mali po Wala kasi. po. Hindi, tama ko. Mali kasi yun. Mali yung... Meron daw pong ano, may tatama daw po si JC. Ibig sabihin, nung nakapag-tundar sila, nung sila mag-asawa na. Attorney. Si Chris, pero hinati pa rin sa kanila. Ay, dineclare Sila kasi yun nila, eh. kanila yun. Dineclare nila, kanila yun. Sin na yan. Akala niya forever Oh, ano yung tanong? Si JC daw po. Hindi, mali po kasi yung tanong. Ang sabi ko. Ang Mali nangyari pala po ako, kasi, attorney, sorry. bago mga anak, humiwalay yung babae. Oo. Ang sabi niya, hindi siya babalik Ayun. hanggat hindi na ililipat lahat ng Ari-ari. titulo sa pangalan Walang ng karapatan asawa. Magdemanda. mag-demand yung babae. On the first place, hindi sa kanya yung property. Didiktahan niya yung asawa. Walang karapatan yung babae na mag-declare. Maliban na lang, pumayag yung lalaki. Maliban na lang, pumayag yung lalaki. Hindi, ibig sabihin po ano yun? Ano yun? Usurping. Usurping yun eh. Hindi niya pwede sabihin na, may anak ka sa akin. Bakit ililipat sa kanya? Eh, buhay pa yung lalaki. Kaya nga. Ano yun? Sa batas, ano yun? Lalabas pa rin yung pangangamkam. Eh, attorney, yung pong ano. Sumumukitol po. Move on na tayo sa ano, hiwalay. Kaya pa. Hindi maganda usapan. Oo. Sa sitwasyon ni Ate Sally, Ate Sally, hindi kasi ground yung katamaran eh. Antayin mo na lang katulad ng asawa ko. Hinintay ko na lang tayo. Ako ata ang pinakamabait lahat. Ito tanong Ate Sally. Ito tanong Ate Sally ha. Ito sa nasabi ko kanina pa. Ang laging apektado ng hiwalayan anak. Ayaw nga po. Sabi nga ng mga anak ko, mama kung kailan kayo tumanda, saan ka kayo maghihiwalay? Kaya nga po. Pero, Hindi naman kayo magkasama tayo. Hindi na. Kasi ando naman sa Pinas, andito ako. Habang buhay ka pa lang dito. Hiwalay sa mga Ay! Nagsalita! Hindi, gusto ko, nabenta ko na yun. Ate, Kasi bili para ka may sa akin ng lupa. Ang laki ng lupa niya, mana. Wala akong karapatan. okay, gito. Ganun kalaki po yung lupa niya. Malaki. Malaki yung naman Yung ko bang sa nanay. titili ka ng bahay nyo ngayon, portion lang. Kung papayag yung asawa mo, yung portion lang ang ibebenta mo, Bilhin mo. kasama siya. Bilhin mo. Pag binili mo yun, Balik na tayo sa... Ayaw niya nga ipag-bilhin kasi wala siya. Illegal. Balik na tayo sa sining. ate, sa solusyon doon, Balik na raw tayo sa Okay. sining. sa solusyon lang. Sabi ko kanina, James, chapter 5, lahat ng sitwasyon ng buhay, Pray! Pray. pray lang. Everything Na we do mabago is yung... pray. Yes, pray lang. Yes. Lehans mo yung bahay mo.
Pray, yes. Ay, ganun po talaga. Ginagalit ko siya, Ate Lorsky. Ipag-pray niyo po doon sa Bipak. Ilan ang anak mo? Magpahinga. Sa Bipak sa pagpapahinga. Tapos ka. Ipapangalan mo sa mga anak mo yung bahay. Ay, lasunin daw niya yung asawa. Oy, pwede po Lalasunin, yun. di magkakasama. Magkakasala Kasi- ka nga. Nalasunin? Hindi yun laso na. Kasi sinasabi natin, Lords, kung papay ko asawa mo na yung lupang binayaran sa kanya, habang malakas pa kayo, ay i-divide na sa mga anak. Pwede ganun eh. May ganun kasi. Pero pag ayaw pa rin ng asawa, walang magagawa. Wala pa rin. Kasi asawa, Ikaw? kanya kasi yun Ganun din eh. ang sitwasyon. Maliban, Anak ang bahay. nung kayo'y nag-asawa, nag-asawa kayo, saka pinamana sa iyo at pinalipat yung titulo sa pangalan yung dalawa. Kasi ganyan nangyari sa amin sa Pilipinas. Yung lupa tinitiri ka ng church, kami mag-asawa ang naghulog. Kaya nung kinukuha na ng may-ari. hindi po. Nabili na po namin. Nabili na namin! Yun na po yung aming bahay. Ngayon, sabi ko doon sa church, hanggat may church, kasi kung hindi na uupa ang church, ang bahay kasi namin sa taas ng church. Ang church sa ibig sabihin, amin yung lupang yun. Patira. Kaya di mabola yung church kasi amin naman yun eh. Kaya namin gagawin yun. Ang sabi ko sa mga anak ko, alam ko nila Jojo tsaka nila ni Hana. Sabi ko, anak, mananatili ang church dito kasi ito yung aming commitment. Commitment namin yun. Habang naroon kami, naroon yung church. Ngayon, kapag pinagpala ng church at gusto lumipat na mas malaki, ay di, pwede namin, kasi yun 250 square meters. 250 yun. Ay, pinagpala ng church, gusto namin lumipat na mas magandang lugar, ay di yun. Bibili ng church yung lugar na yun, ay bibili yun. Mag-aaral ng church yun. Pero yung lupang yun, yung lupa na aming pinitirikan ng church yun, nakapangalan sa amin. Dito po ha, dito po ha, meron kami inanak na attorney. Sabi niya, Ninong wala pong rent to own. Hindi tinatawag na rent to own. Contract to sale. Contract. At sabi ko, bayaran mo yung, hulugan mo yung lupo ko. After 25 years, yun na yan. Hindi po yung rent to own ang tawag. Contract to sale. Yun ang tamang term sa ng attorney. Bili mo yan, pag nabayaran mo na lahat, yun na yun. Ililipat na lamang yung, alam niyo po, napakabahal po ng pagka-transfer ng land title. Oo, Alam niyo mahal. po ba? Gumastos po kami mag-asawa. 100,000. Ang mahal. Yes, 100,000 yan. Yung sa akin din. Survey mahal. Mahal na. Mahal. Yung ano po, yung binabayaran namin lahat. Kami pa naglakad sa BIR Kalamba. Sa BIR Kalamba, kami naglakad. Pabalik-balik kami. 100,000. Kaya huwag nang bumili Yung pinabayaran namin doon sa yung mga pamasahe pa namin, nasa 85 na yung Bumili ka ng lupa, yung Iba pa may yung farm. transfer. May lupa kami ate, doon na lang ako titira. Sabi mo sa... Nabili namin yung lupa ng 765,000. Kay nanay ko. Binayaran namin ng... Wait, may 10 taon ba? Wala na. Wala na. Alam niyo po ba na nakakatuwa ang Panginoon, no? Yung lupang yun, meron kami kaibigan, buwasita sa Hong Kong. Sinama kami. Sabi niyo, Pastor, magkano pa po ang punan mo sa lupa? Ito. Ano nagbigay? 200,000. Wow. Binigay sa, pinamulog sa bangko namin. Tapos di pa nakunta ito, nagbigay pa ng 50. Pinagdagan pa kasi. Tapos buwan-buwan binabayaran namin ng 5 to 10,000. Natapos kami, yung remind namin sa after nun, kailangan na namin yung transfer. Yun, nasa amin yung titulo. Sa transfer. Wala May naman. bayad tayo Pasko pagkagay Mahal. Oo naman. Ang mahal. May usapan kasi yung Pinakamahal usapan yun. yan. Pero mostly po, yung bibili ang magtatransfer. Yes. Hindi yung nagbenta ang magtatransfer. Yes, yes. Kaya ang mahal. Yung pong bumili ang magtatransfer. Sila gagastos. Tinuruan kami ng aming ninang. Yung ninang namin sa kasal, anak niya yung attorney na inanak namin sa kasal. Yung nanay, ninang namin. Yung anak, kami naman ng ninang. Kaya tawag sa kanya, Maring Ninang.
Mahalin na nilang. Yo. Kaya dapat yan yung mga dalagas pinapalog pa kasi. Hindi po, mag-isip muna. Kasalanan po yun natin. Hindi po, ate Sally, hindi ganon. Ibig sabihin, dapat kapag may magdidesisyon na magpakasal, yun na. Susi ng kotse ni Paul. Ano, nabudol-budol. Ano? Hindi niyo mamatay ang mga asawa niyo. Tanong pa? Open po yung ating table sa question ha. Dito si ano? Ikaw. Hintayin mo yung asawa mong mamatay para ikaw na lang may Ay, yung malakas. Hindi mo alam bukas. Pag di o, pag ang Lagi mo six. pakainin ng karne, ate. Ano pa? Sige, kung may tanong pa, mag-memerenda na kayo. Di pansin. Mga mabait asawa ko, namatay. May tanong pa? Ganun pa. Masarap ang asawa. Wala namang problema asawa kasi natin. Ay, tapos na pala eh. Yan. Yung conclusion. Yung conclusion. Kasalanan naman yun. Huwag naman pag-pray yung Lord, mamatay na po sa... Huwag naman yun, huwag yun. Hintayin mo Hindi lang. yung... Ang prayer ko, Lord, baguhin mo yung puso ng asawa. Yes. Yes, that is the Kasi may correct. sinabi sa 1 Peter chapter 3. Di ba? Always Kung asawa mo ay hindi mo pray. namuwon by the word, iwan mo siya to the attitude Yes. mo. Pag nag-for good na ako, isama ko siya sa good. Tama po. Para mag-pass. Tama po. Yun lang pa. Yun lang pa. Bakasyon mo ate sa Pray. Pag masaya ka, Basta ate, puro karne pray. yung may paulam. Isama ko na lang Para lumusog. Drawing mirror. Para lumusog. Drawing mirror yun. Bilhan mo lang bilhan ng karne. Uy, mahilig yung gulay malunggay. Gusto niyo mo mapabilis? Tuyo. Mas nakaka-hybrid tuyo kaysa po karne. Tama. Masalat yun, Kaya Kaso sa probinsya mo, mas gulay pa ba? nakaka-high blood ang tuyo kaysa karne. Bakit? Yung kapitbahay namin, ang ulam niya, magat tuyo. Ang halit, tuyo. Ginagabihan, tuyo. Nagalit. Kinabukasan, Nagalit. Inihain, tuyo pa rin. Nagalit. Tuyo na naman! Ay ba? Yung atake sa puso. Natuyo na. Yung atake sa puso. Kasi nagalit eh. Tuyo na naman ang ulam. Ano ang ulam? Tuyo. Mas nakaka-hybrid po tuyo kaysa baboy. Alay nyo ha. Nakatibay ng baso. Matibay talaga yan. Bertrand Akash. Matibay niya cellphone. Ganyan ang gas pag mas gumalaw, unang hindi sinave yung babasagin. baso mo. Thank you, Yung cellphone. Sis Marlene. O, may tanong pa po kayo? Sige po. Marami na akong At 4 o'clock, tayo po yung magano na para po makapag merienda kayo. At kung gusto niyo pa mamasyal, mayroon pa kayong oras para mamasyal. Tanong pa. Puro relate na po eh. Puro relate na po eh.